No? Hi, magandang buhay. Welcome back to us. And this will be our last meeting with OneNote. Our last meeting po na tayo mag-compute. And yung araw din po natin i-release lahat ng sama ng loob. So, lahat ng ating pong score sa MSTC at HPG. No? Ayan. So, bago lahat, i-update daw sa mga assignment to. So, kompleto na po ang Manila. So, ang wala na lang po ata ay bandang North. Tama ba? Mga Baguio Peaks. Ano pang wala? Marami pa pala. Cebu, Davao, Pampanga. In fairness, naunang Manila ngayon. Okay, so ayun. Tacloban din daw. Alam ko Baguio na lang ng Pampanga ang wala, no? Medyo marami pala. Okay, so update lang kayo this week for sure. Ipopost na yan one of these days. Oo. Siguro nagkatagal sa Manila kasi nga mahirap makipag-uksaan sa mga pag-i-stay yan dahil medyo madami kasi ang rooms, no? Tama yan. Ganyan din ako nung ako 12 years old. Ano yun, Ching Ching? Parang may Chinese naman ako nalita. Sa kupin na tayo. Tama, Chi. So, net. Bakit si, ayan, nakapiso net ba yun? Ano yun? Mapriso ka. Okay. So, ayun, sa abang lang. Baka mamaya, meron na yan. Basta ano yan 2 days before naman yung pinaka-late na nila. Ganon. Okay? Kamusta pala muna guys ang MSTC? Exam natin nung Saturday compared sa mga nauna natin exam. Nagulat pa kayo sa mga terminologies. Ayan, bigla ang sandamakmak ng ating pinrovide. Yan, mas okay daw siya kaysa sa PD1. Actually, kasi mas okay kasi mas konti yung competition, no? I mean, mas hindi natin na-feel yung dami. Oo, kasi mga 20 ata yung terms. Pero syempre, pinatern ko lang sa ating pong boards, no? Kung saan, talamak din naman ang terminology. Ayan. Okay, so for the very last time, ayan, mag-discuss lang tayo ng mga topic. And then later po, mga plano pala guys, yung kahapon, mga 12 na natin mag-break. Try kong tapusin within 3 hours, and then break tayo ng 12 to 1. Tapos 1 to 3, or 1 to 5, 4, depende kung anong tapos ng HPG. May naman sa HPG. Sana ka, okay? And then, selected items tayo guys, we will be discussing items with less than 60%. Ayan. And then kung above 60% naman, pwede na siyang written solution. Para mag-caching time natin today. At hindi tayo ma-stress dahil tayo mga po ay nagko-conditioning na. Conditioner? Hindi ka tayo shampoo. Ganon. Okay, so wala namang overnight today. Kaya na ba, kahit hindi maalam sa terms, siguro guys, kung nasa kahapon yung mga terms, parang pwede rin siya daanan sa vocabulary, like may mga keywords doon. Pero syempre, iba pa rin yung meron kang baon, like meron kang mabasa kahit paano. So doon sa mga pinost ko, pinakamalaga doon yung MSTC 6 kasi yung pinaka-updated, doon medyo may mga bagong kinukuha ng ating examiner. Okay, and then iba syempre pwede namang basahin pa rin for additional knowledge sa terms under construction, transpo, yan, surveying, di ba? So yun naman yung mga typical topics ng terms din na malabas sa boards. Okay? Ayun, so anyways, let's share the screen na po para makita na natin ang puksaan na MS Still. Alright, ayan. Ang ganda naman ng number 1 natin. Talagang ang ganda ng palimula, no? 37%. Perfect. Okay, so we have a total of 487 responses. Ang highest ata, guys, I believe, ay 74. Sayang, hindi pa pinor ito pala range, no? So, ang average natin, guys, hindi pa naman 40. Compare nga natin na sa PD1. O, diba? Perfect tumaas. From 37, naging 40, diba? So, iba yung dating ng terms. Iba yung dating ng, may terminologies. Kasi sa mga previous example, guys, wala talaga nilagay, no? Intentionally, ng mga terminologies para ma-maximize yung computation. Pero yung terms, madali lang naman pag sa dulo na, no? Okay? So anyways, good news yan guys, na naka-40, that's more than 50%, no? Kung compare natin kahapon sa PISAD na medyo nalugi lang ng konti. Pero may improvement din naman from our previous exams. Okay? So tingnan natin guys, si number 1, ayan, so tama-tama less than 60%, way below 60%, halos nasa ano lang din, 1/3 or 40% lang din ng ating ano. Okay? May hint naman guys, so tulad sabi natin, kung may provide naman na hint, sana, paglaruan na lang natin siya. Okay? Kasi expect natin na walang definition kung ano ba yung ibig sabihin ng mga formula dito guys. So sulat ko muna properly, so 1 minus p divided by 1 minus p, capital N plus 1, then multiplied by p raised to small letter n. O sige, isa-isa natin guys. Ano ba sa tingin nyo represent ng small letter p? Ano yung small letter p? Parang sa queuing to di ba? Nalam nyo yung queuing tayo sa review, even sa mga previous modules and exam na may queuing natin. Parang yung p is a ratio po between service rate at arrival rate, di ba? So may nababasa ko dito guys na if details can kimbang parahas, enter. So arrival rate yan, di ba? 500. Ay, or service yan kasi pwede daw makapasok sa express rate. So napapasok na sila. Sa service na. Okay, and the arrival rate ng details daw ay 400. So pwede natin masolve yung p guys by simple ratio. Okay, 400 vehicle per hour divided by 500. But it should be unitless, di ba? Dahil yung probability natin is unitless din. Okay? So, ilan to? 0.8. No? What else? Ano kaya nag-represent guys ng capital N? Tsaka small letter n, dalawa rin, no? So for n naman usually number, di ba yung nire-represent niyan? So sa tingin nyo ano yung capital N guys, compared to small letter n? Parang may dalawang numeric value pa tayo dito eh. So capital N guys for sure, kaya siya capital kasi baka it-represent something large, di ba? Like the maximum value. So pwede yan as 10 vehicles siguro. And then yung small letter n guys, which is the unknown, hinahanap natin probability of this particular number of vehicles. Yan, so 5 daw, so 5 na lang literals. Okay, so pwede natin this substitute, yung probability ng 5 cars. Ito po hindi kasama sa sheet. So, kasi pag ganito yung itsura, sinasama ako sa sheet. Ang meaning yan parang function of 5, di ba? Or parang probability ng 5 cars, gano'n. O, huwag na lang natin lagay parang ma-confuse. Okay, so that will be capital T naman ito, guys. So, 1 minus 0.8, and then 1 minus 0.8, bakit 10 plus 1, and then 0.8 raised to 5. So, for sure, yung iba sa inyo, baka dito lang medyo nawala. No, kasi ito mukhang madali naman siyang i-define. Ito lang yung medyo, guys, katakot-takot. Perfect. But I believe meron tayong ganyan discussion din sa transport, no? Or highway ba yun? Transport. Ayan o, di ba? Ayan o, makita niyo yung row. So yung row natin guys is ratio lang between. Tapos lagi siyang less than 1. Ayan o. So pwede niyo isipin yun guys, na yung range ng row natin ay less than 1. Kaya kinuha natin siya as ratio lang din. Perfect. Science. Ayan, ayun yung siya density guys, baka bigla yung pinaghalo ang tubig at langis. Ayan, so baka yung row naging density. So nasaan siya guys, under siya ng queuing. Under siya sa topic ng queuing with probability, para may collaboration. Okay, so the answer is 0.072.
Perfect. Pero majority naman siya guys, papalubog-loob. Okay, sige number 2, ayan, mababa pa rin guys. So for the culture daw, meron tayong given dito na equation guys. And ang population daw natin is 3 halves over n. So lagyan natin guys, t equal to 1, we have population po na 3 halves of the initial. So meaning guys, at time equal to 0, the number of bacteria ba to? Bacterialism ay, tsaka initial NO, no? Now, the rate of growth is assumed to be proportional to the number of bacteria present. So ano daw po yung number ng bacteria to triple? Kailan daw? So that n is triple daw so triple ng n sub O. Tamachi. Pag mga bacteria guys, paano ba yan nabubuhay? Di ba na-discuss na natin yan guys in terms of the population? Ano ba yung magiging parang natin doon? Relationship between the time and the population itself. Hindi ba exponential? Tamachi. So for any population naman guys, kasi di ba nakakarami sila, nagtagaan sila daw ayon. So exponential guys, pwede niyo pong ilagay agad sa mode 3. Ano ang exponential dyan? Mode 5, gano'n. So pwede nyo guys ilagay sa x po yung time. So ito ba yung may exponential gano'n na term. Okay, and then sa y naman po yung population. So let's say time 0, 100% pa siya or 1 lang. And then time equal to 1, naging 3 halves na po siya. So kapag ka naging 3 siya guys, hanapin natin yung x hat. Diba, this is for population growth. As we know, from algebra pa lang, na-discuss na siya. Pati sa differential equation, nadaanan din natin guys. So hopefully, pag may nabasa yung mga bacterialism, ayan yung mga paglago ng bacteria or anything naman. Even tayo yung population natin guys, exponentially growing din yon. Kasi mabilis siya kumala pa. Okay, so 2.71 hours. Sayang po, no? Kaya ata ito ng malaki guys. Pag medyo na dito sa number 2. Ay, iba nag-y hat daw. So the question kasi is time guys. So lagi nyo titingnan anong column yung hinahanap natin. Ayan. Para gusto nyo gagamitin yung function. Kasi bawal magkabaliktad yan ha. Yung time po, lagi dapat function sa x. Kasi yun yung yung pinaka. Yeah, pwede rin kayo guys gumawa ng p equals po EKT. Kaya lang medyo madami pa kasi isosolve dyan, such as yung k, with the given initial value, susolve nyo muna. Pero okay lang yun, okay, yan po ay solvable naman. Mas mabilis lang, no? Nagmamit na tayo ng mode 3.5 for exponential growth. Okay, yeah, pwede formula, no problem. Hanap po na kayo ng k and then, malaga mo pala kapchi. Okay, sige, number 3 naman guys. Ayan, mukhang 91%, so ililip ko na yan. Mamaya na lang natin ipapakita sa written solution. Okay, sige, number 4. I-note nyo na lang yung sagot for number 3. Ay, gusto natin makita, baka 90, 80, gano'n. Okay, 91% for number 3. I think algebra yan, no? Kaya pang perfect naman tayo siya. Okay, sige, number 4. It's less than 60%. So ito po ay under physics. Napakagulat yung bakit balik dun skill yung matay gagawin. Well, sabi ko nga, ang MCC very random. So sa physics kasi pasok din po dun yung statics, di ba? So pwede rin mabigyan ng mga ganitong uri ng question, which is lumalabas naman talaga guys. Okay? So may sasakyan daw dito guys. So gawin mo yung ating UFO. Tapos, yung centroid daw niya is makikita na 2.5 behind the front of the car. So sa harap, ito na lang halimbawa yung front. Ito na lang yung rear side. Ayan. Nandito po ang ating bintana. Ganyan. Okay, pagkatapos guys, yung bigat daw ng sasakyan, kung susukatin natin from the front, behind din, so sa likod niya, nandito banda siguro guys, ayan. So this is the weight na 1,050 kilograms. Okay, and then ito po ay sorry, number 4 pala. Ayan. Sorry, sana mapatawad nyo. Okay, number 4. Napayakin natin. Okay, so yung ating pong distance from the front ay, ilan to? 2.5. Now, empty car yan. So mismong sasakyan po yan guys, yung bigat ng sasakyan, and then yung centroid niya. Tapos, may dalawang tao daw na nasa front seat. Ayan, so syempre the driver and the passenger princess. So si driver nakaganyan, di ba? Yan, yung mga niya. Okay, and then meron siya kasama dyan na isa guys. Medyo natutulog lang. Ganon. Basta kayo mag-imagine na lang. Okay? So meron tayo dyan, guys, 2.8 daw yung layo niya from the front of the car din. So kung ilalagay ko yung bigatchi niya guys, ito siya, dalawa sila no? So parehas po sila na may distance of 2.8. So medyo mas malayo sila no, from the center ng anes. Okay po, mahirap Gachi. O tapos sa likod guys, meron pang session. Meron din pong tao sa likod, tatlo naman sila. Ayun. Okay, backseat po na 3.9 from the front. So lagay natin yung mga tao dyan. Basta sila po ay rin. Ganyan. Ano sila? Sorry. Ano sila? Dito nila. Okay, basta yan po yung tatlo sa likod. Tapos, mali. Kasi this yung bigat nila, bigatchi guys. Tatlo sila no? Yan. So, ang distance naman nila from the front din ay sinukat po as 3.9. Ayan. Now, maglalagay tayo guys ng impact factor. Mali, walang impact factor. Ano to? Decide. Okay, sige. Now, for the centroid po, nung lahat ng yan guys, kasi sabi naman dyan, di ba, 70 kilograms yung bigat ng bawat person na Philippines. Ito 70, 70, ito 70, 70, 70. Di ba? So, simple variables lang guys. Kaya medyo nakapagtaka lang bakit kaya medyo mababa. Parang master na natin sa statistics variables. Parang, kumbaga, na siya nananalaytay na, di ba, sa ating Dugotchi. Kaya, siguro medyo lang, nahirapan mag-visualize siguro yung iba kung anong itsura nung tinutukoy na sasakyan, tapos kaya dami-daming tao. Okay? Kasya nga 71 dito Dito lima lang pinakita guys. Pero sa katunayan, 71 po talagang kasya sa sasakyan. Okay? Kasi dalawa sa harap and then, kailangan mag-solve sa likod. Okay, so ano na 4 days? Dear Lord. Sorry. Okay, so kailangan po natin magbalik yung theorem guys, where yung moment ng resultant equals sa moment ng component. CM pala guys means center of mass, ha? Or parang center of gravity nga lang yun. Okay, so gawin natin sa may front po tayo kumuha. So moment ng resultant po guys, di ba total yan, ilan po yung resultant? Dali pakisolve. So 1050 plus 5, 70. Ilan muna i-test? Kasi yun yung tinatanong ano daw yung center ng latte, di ba? Tama ba? How far from the car will be the center of mass be? Ilan po yan? 1,400. Okay, so gawin na natin 1, 4, and then x papunta sa front. Equal to. So each of the mass ay may kanya-kanya naman distances. Ilalagay nyo lang. Yung dalawang person sa harap guys, distance niya 2.8. At yung tatlong person na bilid sa likod ay meron pong 3.9 naman. O di ba? Kaya hey. Again, for sure, baka sa imagination lang guys, kayo nagkulang dyan. Na ano lang pala. Or baka hindi nyo rin na-expect na, variables pala to. Kasi hindi mo naman nag-expect na may variables pala sa no? Sa may MSTC. Di ba? Kaya siguro yung iba medyo nahirap mag-visualize lang. No? So 2.70. So kung maalala niyo yung parang na to guys, na tayo po ay nagkaroon ng
session doon sa sasakyan. Okay, Lance? So the answer is letter B, the 54% lang ang nakakuha sa Gotchi. So lagyan ko pala ng space doon para lipat. Okay, sige, number 5 naman. So number 5 guys, perfect. Ito gusto ko mga 90%. So I think algebra yan, no? Kaya talaga, yan gusto ko mangyari guys. Talaga sa algebra kayo dapat kumukuha ng lakas. Kasi marami pa naman ganyang tanong sa boards. Kaya okay ka ba sa message guys? Ano kasi siya talaga balance naman? Sa'yo oy. May mga algebra, may mga simple logic dyan. Huwag nyo lang kung i-skip. Lalo na kung mahaba yung tanong. Pagtsagaan nyo kasi malay nyo yung gagawin ng algebra. Pili ka. Okay, sige, number 6. Ayan, another less than 50%. So ito guys, Tin.